Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Maxine. 22 years old, na taga rito sa San Pablo, Laguna. Avid listener po ako ng inyong radio show. Kaya nga kahit na suntok sa buwan man na mapili ninyo para itampok ang kwento ng aking storyang ito ay umaasa pa rin ako na sana nga ay mapili ito. Isa po akong empleyado ng isang pribadong kumpanya dito sa Batangas at gaya ko ay nagtatrabaho rin ng aking boyfriend na itago na lamang natin sa pangalang Maxi bilang isang construction worker naman. Nakakatawa nga po no, tama ang inyong napakinggan. Ang pangalan ko ay Maxine, ang pangalan ng boyfriend ko ay Maxi. Dahil talagang nagkataon pang magkapangalan talaga kami, kaya natutuwa naman ako. Actually, hindi ko inasahan na sasagutin ko bilang boyfriend itong si Maxi. Ang totoo kasi niyan, Kuya Poy, online through online lamang din kami nagkakilala ng boyfriend ko. Alam ko naman noon na karamihan sa mga taong nagkakakilala online, parang hindi naman lahat, pero wala silang happy ending. Parehas kaming legal ni Maxi sa mga magulang namin. Masaya syempre, at the same time, thankful din ako dahil napakabait din sa akin ang pamilya ng boyfriend ko. Ibang klase, Kuya Poy, ang nararamdamang saya ng puso ko. Sino ba naman kasi itong magiging masaya? Lahat ng taong nakapaligid sa aming relasyon ay looking forward na sa aming happy ending. 2 taon na ang relasyon namin ni Maxi. At dahil nga sa construction worker ang trabaho ng jowa ko, I expected ko na sa iba't ibang lugar siya maia-assign. Naunawaan ko naman si Maxi kaya nga para hindi na rin hassle sa aming dalawa, sa tuwing umuwi siya ay nagdesisyon na rin kaming tumira ako sa bahay nila sa San Jose del Monte, Bulacan. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal sa akin ni Maxi, Kuya Poy. Ang pagiging maalaga niya at mabait ay alam kong walang makatutumbas. May isang pagkakataon pa nga na labis ang pag-aalala sa akin at syempre, pagmamahal sa akin ng boyfriend ko ay nagawa niyang umabsent sa kanyang trabaho para lang matutukan at maalagaan ako. Pero hindi pala lahat ng pagkakataon ay happy ang pagsasama naming dalawa ni Maxi. Ang totoo niyan, sa tuwing nagtatalo at nag-aaway kami, ay mas pinipili na lamang namin na hindi iparinig ito sa kanyang pamilya. Tinanong ko na si Maxi kung anong plano niya sa akin. Dahil alam ko sa sarili ko na ayoko nang tumira at gusto ko nang magsimulang bumukod na rin mula sa kanyang pamilya sa Bulacan. Kuya Poy, wala akong problema sa kanyang pamilya. Sa tuwing wala si Maxi ay tumutulong naman ako sa mga gawaing bahay bilang pakikisama sa kanyang mga magulang. Kahit hindi sabihin sa akin ni Maxi, halatang mama's boy nga talaga siya. Sa una pa lang alam ko nang magtatagal kami nito sa poder ng kanyang parents. Ultimo ang paglayo namin, kahit 1 kilometro lang sa kanilang tahanan ay tinututulan ng boyfriend ko. Alam niyo, cute man, pero to be honest, naiirita na ako sa ganitong klase ng sitwasyon. Isa pa, sa hindi ko maipaliwanag na bagay, ang pagiging matamlay na pakikitungo sa akin ni Maxi, pakiramdam ko tuloy unti-unti na nagsasawa sa akin ang boyfriend ko. Alam niya ng karamihan ng mga kababaihan, kaya nga hindi ko maiwasang mapaisip. Pero ang ganitong klase ng pag-iisip, yung overthinking, ay may tamang kalalagyan din pala. Yes, Kuya Poy, tumpak ang sinasabi sa akin ng isipan ko. After 3 months, tuluyan na ngang nakumpirma ko ito. Matapos kong subukang hiramin ang cellphone ng kasintahan kong si Maxi. At dito na nga tumambad sa akin na may ibang babae pala itong pinupormahan. Nagawa kong kausapin ang boyfriend ko
at doon na nga niya nagawang aminin naman din ang kanyang matinding kasalanan. Sobra-sobra akong nasaktan sa ginawa sa aking panloloko ni Maxie. Alam kong hindi ko deserve ito, pero sa kabila niyan ay nagawa ko pa rin na patawarin at bigyan muli ng chance ang boyfriend ko. Upang masiguro nga rin na tuluyang mabawi ang tiwala ko sa kanya ay blinak niya na ang babaeng in-entertain niya. Akala ko okay na pero ang nangyaring panloloko ay muli pang nasundan ng makailang ulit pa. Kuya Poy, kahit anong pangako na ang gawin sa akin ni Maxie ngayon, ay tila hindi na ito tumutugma sa kanya mga ginagawa. Nagdesisyon akong umuwi sa amin sa San Pablo, Laguna dahil hindi ko na kayang masikmura ang tahasang panloloko sa akin ng boyfriend ko. Nagawa ko pang kausapin ang babae ng boyfriend ko after ng pangyayaring yun. Masakit man pero kinailangan kong tanggapin na hanggang dito na lang ang relasyon naming dalawa ni Maxie. Malungkot man pero dito ko na siguro tatapusin ang ipinadalang sulat sa inyong programang Heart to Heart. Maraming salamat po sa pagkakataong maitampok ang aking kwento sa programa ninyo. Lubos na gumagalang, Maxine. Especially for you. Napakinggan nga natin bago tayo nag-break ang ating Dear Kuya Poy kung saan ay sumulat itong si Maxine tungkol sa kanyang boyfriend na si Maxie. 'Di ba? Na sa loob ng ilang taon ng kanilang pagsasama ay bigla na lamang din nagbago. Kung kailan inaakala niya na napalapit na siya sa pamilya ni Maxie at si Maxie rin napalapit na rin sa pamilya niya, 'di ba? Pero ganun pala. Nagsawa na rin itong si Maxie. Nga lang sa hindi magandang pagkakataon, kinailangan panlokohin itong si Maxie ng ating letter sender. 'Di ba? Iparamdam yung biruin mo naman, nagyayakan ng tao, halika na dahil sa mahal kita, mag-live-in tayo. Okay? Tapos sa kalagitnaan ng inyong pagli-live-in ay biglang malalaman itong taong to na hindi na ako mahal kasi cold shoulder treatment. Pagkatapos ay meron na siyang mga nalaman na may iba palang pinopormahan itong si Maxie. Pero biruin nyo, sa likod nun, diba? Sa likod ng pagkahuli ng kay Maxie ay sinubukan naman ni Maxine nitong si babae na patawarin at na makarecover, maibalik muli yung tiwalang nasira nitong si Maxie. Pero wala. Diba? Wala na. Kaya naman si Maxine sa isang imbis na mag-overthink siya na mag-overthink at magpatawa doon sa tao na iba na yung sinasabi sa ikinikilos. Yan. Nagsasorry siya pero iba yung kinikilos. He's not sorry doon sa actions niya. Sorry lang siya doon sa bibig. Kaya be mindful diyan sa mga tao na ganito. Yung sinasabi magbabago sila, sinasabi yes. Ayan, pero sa mga ikinikilos nila hindi naman nagbabago, 'di ba? Yan ay isang napakalaking red flag. Yan ay isang napakalaking warning sign ng pagiging totoo sa iyo ng tao. 'Di ba meron akong quote na nabasa na sabi, you should be able to know your worth. 'Di ba? And I would like to congratulate si Maxine at yung iba pa mga katulad ni Maxine. 'Di ba, na umalis na sa isang relationship kung saan ay parang hindi na sila nabibigyan ng halaga. 'Di ba? Because sabi nga you must find the courage to leave the table if respect is no longer being served. 'Di ba? You should know your worth. Ay, umalis ka na dyan sa kung ano man yung affiliation mo, ano man yung commitment na meron ka dyan. Wala nang respeto. Sinasabi mahal ka pero hindi ka na nire-respeto. 'Di ba? Ilang beses nag-sorry dahil nagkamali siya, pero pinatawad mo, binigyan ng pagkakataon na magbago, pero hindi pa rin siya nagbago. Wala na yun. Siguro nga mahal ka niya, yes, pero hindi ka niya na nire-respeto. Hindi na pagmamahal yun. That's something else. 'Di ba? Siguro nandiyan ka na lang, kaya
kumbaga parang sayang, nandiyan ka na lang rin naman eh. 'Di ba? Wala nang respeto sa pagitan ng magpartner kapag ganun na ang tingin sa isa't isa, 'di ba? O kahit doon sa isang party lamang. Okay? Ayan, kaya mas maigi na umalis ka na lang doon sa ganong klase ng relationship, and you did the right thing. Okay, kay Maxine at sa lahat na kahit ano pang sabihin ng mundo, hindi ka naman nagtiyaga, hindi mo naman, sana pinatawad mo na lang, o kaya sayang, konting panahon na lang, baka maging okay na rin kayo. Bakit ako susugal? Ako na nga yun anong tawag mo rito? Ako na nga yun na nagpalampas sa mga kasalanan niya. 'Di ba? Hindi pa ba pagsugal 'yon? Kasi may mga bagay ho talaga na hindi natin alam. 'Di ba? Doon sa mga kaibigan natin, kakilala natin as a couple, 'di ba? Na pinalampas ko na ng makailang beses, tapos ganyan pa rin gagawin. Wala talagang pagbabago 'yan. Ako naniniwala ako doon sa magbibigay ka ng pagkakataon sa tao. Pero kapag habitual na yung panloloko sa iyo, kahit pa nga almost kasal na lang yung kulang, naku, hindi na rin ako magsasabi, hindi, sayang naman eh. Konting pagkakataon na lang, baka ini-enjoy niya. Ikaw masaya, ako hindi. Excuse me, no? 'Di ba? Kaya, naku, gusto ko uling palakpakan ng mga katulad ni Maxine. 'Di ba na umaalis na sa ganitong klase ng mga toxic kind of relationship. You don't deserve this. Mapababae kayo, mapalalaki kayo, 'di ba? Kapag talagang sumobra na, enough is enough. 'Di ba? You should be able to know your worth. At habang may respeto ka pa sa sarili mo, masama man yung loob mo doon sa partner na nanloko sa'yo, well, lalo na kung alam mo na may ginawa siyang masama sa'yo, umalis ka na. Kaysa naman dumating yung panahon na sa akala mo gumagawa ka ng maganda for forgiving him or forgiving her sa mga shortcomings niya sa'yo, pero ikaw pala ay ibinababa mo na ng ibinababa yung sarili mo hanggang sa mawalan ka na ng respeto sa sarili mo. That's not right anymore. 'Di ba? Dapat umalis ka na. May tamang oras para umalis sa isang relationship. Hindi kailangan ubus na ubus ka. Hindi kailangan tuyot na tuyot ka. Hindi pwede nga alis ka kapag losyang na losyang ka na. That's unfair. Kapag pangit na pangit ka na, di ba, tuyot ka na. Wala nang mahita sa'yo yung ibang tao. Halos mabaliw-baliw ka na, tsaka ka lang alis para lang sabi, that's not love. 'Di ba? Sakripisyo, yes, pero sakripisyong hindi pinag-isipan. 'Di ba? Sakripisyong napaka-unfair at masochistic yung dating. Hindi mo kailangan masaktan ng todo. 'Di ba? Para lang ma-justify na ginawa ko na ang lahat. Teka lang ha. Sayang naman yung buhay mo. Isa lang 'to. Wag ka namang magpakatanga. Nang dahil lang sa inaakala mo nagmamahal ka, nagpapatawad ka, ganyan. Okay? Pero hindi. Wag dapat bumaba ang tingin mo sa sarili mo.